Pinakamasarap na burat na natikmang ko. Ako si Luisa, 18 taong gulang, tubong probinsya at panganin sa magkakapatid. Ulila na kami sa ama at ang nanay na lang namin ang kasama namin sa buhay. May 2 akong kapatid na lalaki, isang 17 taong gulang at 14 na taong gulang. Ang mga kapatid ko ang katuwang ko sa pagkukopra. Sila ang kumukuha ng mga niyog mula sa bundok. Sakto lang ang kinikita namin, makaraos lang sa pang-araw-araw. Isang araw, inutusan kami ng inay na pumunta ng bundok upang kumuha ng mga niyog. Sinamahan naman ako ng kapatid kong 17 taong gulang. Si Anthony ay mabait na kapatid. Bukod sa mabait, gwapo at malaki ang katawan nito. Batak na batak kasi siya sa trabaho sa pagbubuhat ng mga kopra. Nang makarating kami sa bundok, nag-uumpisa na kaming kumuha ng mga niyog. Ngunit maya-maya ay biglang lumakas ang ulan, kaya napahinto kami sa pagkukopra. Kaya minabuti na muna naming magpahinga at kumain. Inabutan na kami ng gabi at hanggang ngayon ay nasa bundok pa rin kami. Madalas naman mangyari ito sa amin, kaya doon na kami nagpapalipas ng gabi. Inilatag na lang namin ang dala naming sapin at tanging gasera lang ang aming ilaw. Natulog na kaming magkapatid, magkalapit lang kami ng bahagya sa higaan. Hindi ako makatulog ng gabing iyon, kaya naman nagmuni-muni muna ako. Pinagmasdan ko ang aking kapatid. Nakita ko ang kanyang imahe na sobrang amo at napakagwapo. Sa isip ko, kung hindi ko lang ito kapatid, baka ginawa ko na. Habang minamasdan ko siya, ay bigla itong nagising, kaya naman ako ay pumikit at baka isipin na pinagpapantasyahan ko pa siya. Unti-unti kong binuksan ang aking mga mata ng palihim upang makita ko kung siya ay tulog na. Ngunit nanlaki ang mga mata ko nang makita kong nilalaro niya ang kanyang junjun. Pinagmasdan ko siya habang nilalaro niya ang kanyang junjun. Kitang-kita ko kung gaano kalaki ang kanyang junjun, mataba at mahaba. Di ko sukat akalain na makita ko ito ng matigas na matigas. Huling kita ko kasi sa junjun niya ay 5 taon pa lamang ito. Napakaswerte ng babaeng mapapangasawa ng kapatid ko. Bukod sa gwapo ay pinagpala pa ang kanyang junjun. Narinig ko na umuungo si Anthony na tila may masarap na nangyayari sa kanya. Maya-maya ay may nagtatalansikang puti na lumalabas sa kanyang ari. Pagod na pagod si Anthony nang makita ko. Pawis na pawis. Ipinunas niya ito sa kanyang hinubad na damit at maya-maya ay natulog na muli. Hindi ako mapakalit at hindi rin ako makatulog. Kaya naman kinuha ko ang damit niya na pinampunas ng puting lumabas sa ari niya. Inamoy ko ang damit at amoy sunrocks ito. Napakadami nang lumabas sa kanya. Ano kaya ang tawag doon? Inamoy-amoy ko na lang ang damit hanggang sa ako ay makatulog. Kinabukasan paggising ko, nagpatuloy ng magkopra ang aking kapatid. Pinagmasdan ko pa din siya at iniisip ang ginawa niya kagabi. Nilapitan ko siya at nakipag-usap ako. Tinanong ko siya ng diretsahan. Anthony, may itatanong ako sa iyo. Ano yan, Ate Mara? Kagabi nakita kitang nilalaro mo ang junjun mo at nakita ko na may lumabas na puti. Sarap na sarap ka nga eh. Ano ba yun? Nahiya si Anthony sa nalaman at nakita pala siya ng kanyang ate. Nakita mo ko? Nakakahiya. Ate, ginagawa yun ng mga lalaki. Kailangan namin yun sa buhay at tawag doon lulu o jakol, masturbate sa English. Yung puti na lumalabas sa akin, ang tawag doon sperm o tamod. Tamod. Ang babae ba meron na? Siguro sa pagkakaalam ko. Mabuti pa ate, subukan mo. Ginagawa ko para malaman mo. Ayoko nga, itulad mo pa ako sa'yo. Pero in fairness ang laki ng alaga mo. Swerte ng babae makakatikman sa'yo. Ate, tumigil ka nga. Kung makapagsalita ka, para may karansan ka na sa sex. Sex? Ano naman yung sex? Sex, di mo alam. Sa bagay, taga-bundok ka nga pala. Sex is mean pagtatalik ng isang babae at lalaki. Di ba yung ari ko at yung ari mo, pag dinikit yun, ganun, tapos mararamdaman mo yung sarap hanggang labasan. Ayun na yun. Pero ang sex sa nagmamahalan lang ate, sa magiging mag-asawa, hindi yan ginagawa ng basta-basta lang. Tara na nga, bumaba na tayo. Sakto na yung pang-ulam at pang-bigas, baka hinahanap na tayo ng nanay. Dumating ng bahay sina Anton at Mara.
Bitbit ang bigas at ulam. Bago pa kasi sila umuwi ng bahay ay binenta na nila sa palengke ang kanilang kopra. Nagsalo-salo kumain ng pamilya at dumating na naman ang gabi. Natulog na ang lahat, ngunit si Mara ay dilat pa rin ang iniisip ang mga bagay-bagay. Mula sa kanyang hinihigaan, bumangon ito at lumabas ng bahay. May nakita siyang nakatayo malapit sa puno ng niyog. Pinagmasdan niya at nakita niya ang kanyang bunsong kapatid na 14 na taong gulang. Nakita niya na nilalaro din ito ang kanyang Junjun. Napansin na lang ni Mara na normal na talaga sa lalaki ang magdulo dahil pati ang buso nila ay ginagawa din ito. Pinagbasdan na lamang ni Mara ang kapatid. Tila hibang na hibang ito at natatawa lang sa pagtingkad ng mga paa habang nilaro ang kanyang Junjun. Maya-maya ay nilabasan na rin si Tony. Bumalik na ito ng bahay at nakita na andun sa labas ang kanyang ate. Nagulat ito at alam niya na nakita siya nito. Ano, success ba? Wika ni Mara. Oo ate. Nakakahiya, nakita mo pala ako. Okay lang yun, normal lang yun daw yan, sabi ng Kuya Anthony mo. Sige ate, tulog na ako, pagod ako. Okay, good night. Nagtakad-lakad si Mara sa kanilang bakuran hanggang sa makarating siya sa pangpang ng dagat. Tahimik ang lugar, tanging hampas ng alon lamang ang kanyang narinig. Sinubukan ni Mara na laruin ang kanyang kepyas. Hinimas-himas niya ito. Ganito pala ang pakiramdam, nakakakiliti, ang sarap-sarap pala. Mas binilisan pa ni Mara ang paghimas sa kanyang kepyas hanggang sa ito ay labasan. Napasigaw ito ng malakas sa sobrang sarap. Sobrang sarap, grabe, sarap ulit-ulitin. Bukas ulit gagawin ko ito. Akala ko lalaki lang ang pwede. Pwede din pala sa babae. Kung ano ang nararamdaman nilang sarap habang nilalabasan sila, ganun din pala ang sarap na nararamdaman ko. Lumipas ang mga araw, dalawa lang sina Mara at Anthony sa bahay. Kaya naman naisipan nilang gawin ang bagay na matagal na nilang balak. Bagamat alam nila na hindi naman sila tunay na magkapatid dahil si Mara ay ampon lamang ng kanilang ina at itinuring na tunay na anak. Dumaloy ang tukso sa kanilang mga isipan. Sinabi ni Anthony na subukan nila ang kaligayahan ng una pa lamang nilang gagawin parehas sa isa't isa. Naglapat ang kanilang mga labi, nag-init ang kanilang mga katawan, hanggang sa hubaran nila ang kanilang mga saplot. Habang naghahalikan ang dalawa, unti-unting gumagapang pababa si Anthony sa kepyas ni Mara. Nang maarok na nito ang kepyas, ay diniladilaan niya ito ng walang sawa. Hindi nakatiis si Mara, inarok niya ang taguro ni Anthony at isinubo ito. Namuwalan ito sa sobrang laki, hanggang isinagawa na ni Anthony ang pagpasok ng kanyang taguro sa kepyas ni Mara. Dinahan-dahan niya ito pagkat sobrang sikip nito at tila lalabasan agad ito sa tuwing malapit ng pumasok. Nang naipasok ni Anthony ang kanyang taguro, ay may tila na pila sa ari ni Mara, ngunit hindi niya ito dinaing pagkat sarap ang kanyang nararamdaman. Si Anthony ay hindi na napigilan ang bugso ng libog at agaran itong nilabasan. Hinugot niya ang taguro at sinalsal upang lumabas ang kanyang katas. Tapos labasan si Anthony, muli niya ipinasok ang kanyang taguro at pinagpatuloy ang pagkadyot kay Mara. Sarap na sarap ang dalawa sa kanilang pagtatalik. Sobrang katas ng mga sandaling iyon at hanggang sila isabay na nilabasan at napasigaw sa sobrang sarap. Maya-maya ay may narinig na ungon sa kwarto si Anthony at ginising ng kanyang ate na si Mara. Isa lamang pala itong panaginip. Sinabi ni Mara sa kanyang isipan na iyon na ang pinakamasarap na purat na kanyang natikman.